Kai Sotto, ginulay daw ang munggo. Well, kahit ano pa ang sasabihin ng mga bashers kay Kai Sotto, it will not dampen his confidence at siguradong nagiging malaking challenge pa ito ni Kai. Sabihin man niyang ginulay ang munggo, I know that deep inside mas gugustuhin ni Kai na gugulatin niya ang mundo. At Justin Brownlee, pinataob ang rain or shine mga kapatrol. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video. Pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Kai Sotto, ginulay ang munggo. Well, ito ang pinaglalaban ng mga bashers ni Kai, masquerading as totoong fans. Pero to their surprise, mukhang sila ang ginulat ngayon ni Kai. At nagiging mga pipi at tingina at bulag pa sa katotohanan na talagang napakagaling ni Kai. Sa mga nag-agree na magaling talaga si Kai Sotto, type ginulat ang mundo sa ating comment section mga kapatrol. Sa totoo lang, ang galing naman talaga ng ating manok na si Kai. Hindi na natin isa-isahin ang mga proof kung gaano siya kagaling dahil pwede niyong balikan ang lahat nating mga videos dito at lahat ipinakita namin kung gaano kagaling ni Kai sa perspective ng isang tunay na fan. At very proud tayo being na #1 fan ni Kai Sotto simula pa noong 2019 nung gumawa siya ng pangalan sa US playing with the Skills Factory. Nabigo man si Kai sa NBA draft pero ang importante ay hindi siya sumusuko at pinagpatuloy niya ang kanyang pangarap na makapasok sa NBA. And 2 years ago, ay mukhang napaka-imposible na makakapasok pa si Kai sa NBA. Pero after ng isang impressive season sa Yokohama B. Corsairs last year at isang dominanting performance against Latvia sa Olympic qualifying tournament, ay pinatunayan ni Kai na buhay pa ang kanyang NBA dream na pangarap rin ng mga bashers. In context, gaano nga ba kagaling si Kai? Well, ganito kasi yan. Tingnan natin ang laban natin against Latvia. Gaano man kagaling ni Junmar Fajardo na isang 8-time PBA MVP na considered GOAT in the Philippine basketball, ay hindi niya nagagawa ang mga nagagawa ni Kai Sotto by scoring 18 points and grabbing 9 rebounds. So kung maraming nagalingan kay Junmar Fajardo, ay walang rason kung bakit hindi sila maggagalingan kay Kai Sotto, not unless kung kayo ay basher. And now is the time na kayo naman ang gugulayin ni Kai Sotto. Gulat kayo, no? At balita, PBA naman. Justin Brownlee, tanggero ng Barangay Ginebra, rain or shine, taob. Sinalaban ni Justin Brownlee ang rain or shine ng kanya 40 points mula 5 of 6 shooting sa tres at kumala sa second half ang Barangay Ginebra para kubrahin ang pag-risback ng 124-102 na panalo sa Smart Araneta Coliseum itong Biyernes ng gabi. Kumana ng 13 of 19 shooting itong si Justin Brownlee na may 10 rebounds, 4 assists and 2 steals pa. Umayuda naman si Japet Aguilar ng kanyang 21 points, 8 rebounds at may 18 markers si Stephen Holt, lahat mula sa 3-point range. At 17 points and 8 assists kay Scottie Thompson. Nakaapat na tres din si RJ Barrientos tungo sa kanyang 14 points, lahat sa middle quarters. At may 13 markers naman si Maverick Ahanmisi. Overall ay 17 for 33 sa 3-point distance and crowd favorite. Diretso sa apat ang kabit-kabit na panalo ng Gin Kings tungo sa 5-2, inakbayan ang biktima at San Miguel Beer na unahan sa standings. Basagan sa linggo ang Barangay Ginebra at Beerman na kung saan panalo ang Beerman
139-127 laban sa Phoenix sa first game. Hindi na ibalik ng 28 points, 11 rebounds ni Aaron Fuller ang rain or shine. Humugot pa ng 16 markers kay Jonard Clarito at 15 points kay Lemeti. The rain or shine's transition in the first quarter was just amazing, wasn't it? Ani pa ni Coach Tim Cone sa katabi niya si Justin Brownlee sa post-game presser. They were getting down to the floor so quick, and we were trying our best to get down with them, and they were just blowing by us. Dagdag pa ni Coach Tim Cone. Hindi kumpleto ang selebrasyon ng Jeans dahil inabot ng leg injury ang kanilang big man na si Isaac Go. Napasama ang landing ni Go matapos i-challenge ang naiwang bukas sa labas ng 3-point arc na si rookie Felix Lemeti. Inalalayan siya palabas sa 3 minutes 30 seconds mark sa first quarter at hindi na siya bumalik. Unang duda ay MCL o ACL sprain pero hindi pa nakumpirma ng team. Tinawag ni Coach Tim Cone na bittersweet ang panalo kahit naigante ang 73-64 loss sa Painters sa first round noong August 22 sa Camden. We don't know the severity of his injury, some kind of a knee injury. Bulalas pa ni Coach Tim Cone. Kind of like we won the battle, but we lost the war, losing Isaac. Mula sa manipis na 58-54 lead sa break, ikinalat ni Justin Brownlee ang 13 points niya sa third quarter para ilayo 90-79 bago pinamagat sa 123-96 sa pang-anim na tres ni Holt. Nagliyab din ng 49 points si Jordan Adams sa kanyang pagbalik sa SMB para ipagpag ang Phoenix 0-7. Naglista ng 23 points si Sergio Perez, 22 points naman kay Junmar Fajardo. Pumalawit ng tig 11 rebounds sina Fajardo at Adams. Ibinalik ng San Miguel para kay Sheldon Mack na nakaisang laro lang ang 119-114 na panalo kontra NLEX nitong September 11. Nakalimang tres tungo sa 16 points si Marshall Lester. Tatlo na lang ay lalagpasan na niya ang all-time record ni Jimmy Alapag na 1,250 sa most three-pointers made. Pinangunahan ang San Miguel Beermen ni Adams 49 points, Perez 23 points, Fajardo 22 points, Lassiter 16 points, Cruz 9 points, Soliano 8 points, Romeo 5 points, Autua 4 points, at Ross 3 points.